Mga kapuso, nakatutok po ang buong pwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakasariwang balita kaugnay sa bagyong Nika at sa iba pang malalaking balita sa loob at labas ng bansa. Si Darlene Kai mag-uulat mula po sa Aurora kung saan naglandfall na ang bagyong Nika. Bantay Cagayan naman si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Unahin na po natin kamustahin ang sitwasyon sa Aurora kung saan naglandfall na nga po ang bagyong Nika kaninang alas 8 ng umaga. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, na ramdam dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora yung lakas ng bagyong Nika. Binabayo pa rin kasi kami dito ng malakas na hangin at ulan. Katulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran, tumumba na yung puno at makikita nyo doon sa likuran ng puno na yan, yung ibang mga punong pa at halaman ay makikita nyo yung lakas ng hangin dito. Mula kaninang madaling araw, tuloy-tuloy ng malakas na hangin at ulan pero biglang lumakas yan mag-aalas 6 kaninang umaga. May mga pagkakataong zero visibility na sa kalsada. Ilang puno na rin ang natumba. Natuklap ang bubong ng covered court sa Kasiguran Central School. Itinumba rin ng hangin ang ilang upuan at lamesa. Ayon sa Kasiguran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakaalerto na sila mula pa kahapon. Ang binabantayan dito ay ang daluyong o storm surge dahil malaking bahagi ng Kasiguran ay nasa tabi ng dagat. May mga mabababang lugar din na maaaring bahain. Kaya nagpatupad na ng forced evacuation sa karamihan ng barangay. Sa huling tala ng Kasiguran MDRRMO, 812 families o 2,384 individuals ang lumikas na o nag-evacuate na. Connie, bawal nang maglayag yung mga sasakyang pandagat at bawal na rin suspended muna ang mga tourism activities katulad na lang ng surfing, lalo na at surfing destination itong Baler Aurora. So bawal na po muna yan at suspendido na rin yung klase sa lahat ng antas sa buong probinsya. Connie. Yes, Darlene, signal number 4 tayo ngayon dyan sa Dilasag. Ano? At balita rin natin kanina sa ating panayam sa PDRRMO dyan sa Dilasag, may mga areas pang kailangan daw na puntahan. No? Subalit, hindi na nila mapuntahan ito dahil daw sa dami na nagbagsakan na mga puno. Darlene, itong likuran mo, nakikita natin may puno pa dyan. Ano? Meron ka bang balita kung nakapasok na ba sila doon sa mga areas kaya na kanilang pupuntahan para nang sa ganun ay isagawa itong forced evacuation? Kanina lang, Connie, kausap ko yung bayan nga ng Dilasag at sabi nila hindi pa rin sila makalabas para o makaikot doon sa ilang mga lugar sa bayan ng Dilasag na meron pang nakahambalang na mga puno at iba pang mga debris sa kalsada dahil nga sa lakas ng hangin at ulan na nararanasan nila ngayon. So siguro as of 30 minutes ago kanina, hindi pa rin po sila nakakapunta doon sa mga area na yon. Kahit po kami mula rito sa Kasiguran papunta sa ng Dilasag, hindi kami basta-basta makalusot dahil nga doon sa mga debris katulad na lang ng natumbang puno na nakaharang sa kalsada. Connie. What about, Darlene, yung kanilang linya ng komunikasyon? Nakikita natin na talagang intermittent o paputol-putol na rin yung iyong signal dyan. Pero sa kanila ba, dun sa mga areas na yan, wala na rin kuryente at yung kanilang supply ba ng pagkain, naka-preposition na rin dun sa mga area po ng Dilasag? Connie, sa buong probinsya ng Aurora, kabilang na yung bayan ng Kasiguran at pati na rin yung Dilasag, naka-preposition na kahapon pa lang yung lahat ng rescue equipment, pati na yung relief packs. Kaya ready na po yan at maaari na po nilang gamitin at dalhin doon sa mga magiging affected areas. Pero pahirapan po talaga yung linya ng komunikasyon kahit dito sa bayan ng Kasiguran, iilang lugar na lang yung may signal at papatay-patay pa at kung minsan ay talagang nawawala. Kaya hirap po yung linya ng komunikasyon dito, Connie. Ingat kayo dyan, Darlene, at maraming salamat sa iyong update sa amin. Nananatili pong isang typhoon ang bagyong Nika matapos itong maglandfall sa Dilasag, Aurora kaninang alas 8:10 ng umaga. Base sa 8 a.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 4 sa northernmost portion ng Aurora, central at southern portions ng Isabela, buong Kalinga, Mountain Province,
northern portion ng Ifugao, central at southern portions ng Abra, at sa northern at central portions ng Ilocos Sur. Wind signal number 3 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. Isinailalim na po sa wind signal number 2 ang northwestern at eastern portions ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, buong La Union, northeastern portion ng Pangasinan, central portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman dito po sa Metro Manila, sa Babuyan Islands at nalalabing bahagi rin ng mainland Cagayan, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, buong Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, buong Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portions ng Quezon, kasama na ang Polillo Islands at northwestern portion ng Camarines Norte. Tinatawid po ngayon ng Bagyong Nika ang kalupaan ng Hilagang Luzon na inaasahang matatapos mamayang gabi. Umaga po o hapon bukas, posibleng nasa labas na ng PAR ang bagyo. Sa ngayon, nananatili po ang banta ng intense to torrential rain o matitinding ulan sa Aurora, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Heavy to intense rains o malalakas na hanggang matitinding ulan po ang posibleng maranasan sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Habang moderate to heavy rains naman o katamtaman, hanggang malalakas na ulan ang pupwedeng bumuhos sa Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng husto ang Northern Luzon at ilang panig ng Central Luzon. Posible rin po ang ulan sa ilan pang panig ng bansa sa mga susunod na oras na dulot ng trough o buntot ng Bagyong Nika o kaya naman po ay mga local thunderstorm. May banta rin po ng daluyong o storm surge sa ilang coastal areas ng Aurora, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Maaari hong umabot sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng tubig. 1 hanggang 2 metro naman sa ilang coastal areas ng Camarines at Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Quezon at Zambales. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo sa beach. Bukod po sa mga lugar na may wind signal, magiging maalon din dahil sa Bagyong Nika at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Provinces sa silangan, babayin po ng Cagayan, Isabela at Aurora maging sa ilang mga baybayin ng Quezon kasama po ang Polillo Islands, Camarines Provinces at Catanduanes. Mga kapuso, tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin ng Bagyong Nika. Bibigyan din po natin at bibigyan din po namin kayo ng update sa kilos ng 2 pang iba pang bagyo na nasa Pacific Ocean na posible rin pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Bago pa man po naglandfall sa Dilasag, Aurora ang Bagyong Nika, pinalikas na ang mga residente sa mahigit 2,000 barangay na posibleng maapektuhan ng baha at landslide. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, mga lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ang binabantayan nila. Tiniyak din po ng DILG na handa ang iba't ibang ahensya sa mga kakailanganing gamit para tulungan ang mga maapektuhan ng bagyo. Sa Isabela, mahigit 400 pamilya mula po sa coastal towns o yung mga malapit sa dagat ang lumikas na. Sa tala po ng Philippine Coast Guard, mahigit 400 pasahero ang stranded sa 12 pantalan sa Calabarzon at Mimaropa dahil po sa Bagyong Nika. Meron din pong mahigit 200 stranded
sa 4 na pantalan sa Bicol Region. Sinimulan na ang pagpapalika sa mga residente sa Tuguegarao, Cagayan dahil sa epekto ng bagyong Nika. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Connie, nagpapatupad na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City dahil pa rin sa epekto ng bagyong Nika. Simula kaninang umaga ay inililikas na yung mga residente sa bahagi ng Barangay Gosi Sur at Gosi Norte. 11 barangay ang binabantayan sa ngayon ng CDRRMO sa Tuguegarao City. Ito yung mga barangay na nasa low-lying area. Sa ngayon, wala pang pagtaas sa antas ng Pinakanawan River at Cagayan River, pero dahil malakas ang buhos ng ulan sa Isabela, Ifugao at maging sa Apayao ay pinaghahandaan na yung posibleng pagtaas ng antas ng mga major river system sa probinsya ng Cagayan. Sa mga oras nga na ito, ramdam na yung epekto ng bagyong Nika. Tuloy-tuloy na yung buhos ng ulan simula kaninang madaling araw at pabugso-bugso na rin yung hangin. Sa ngayon, tuloy-tuloy yung repacking at prepositioning ng food packs ng LGU sa iba't ibang mga barangay. Nakahanda na rin ng Tuguegarao City People's Gym na magsisilbing evacuation center. Bukod sa lungsod ng Tuguegarao ay naka-alerto na rin ng LGU sa mga bayan na nasa southern portion ng Cagayan. Samantala, pinag-iingat naman yung mga residente sa banta ng pagbaha sa mga 11 bayan dito sa probinsya ng Cagayan. Connie? Yes, Jasmine, kukumustahin din natin dahil dinaanan din ng Bagyo Marcy ang lugar na yan. Kakamustahin natin kung yung mga nasiraan ng bahay, nasaan na ba sila ngayon? Ngayon na may bagyo na naman, Nika. Oo. Alam mo, Connie, matapos nga na manalasa ang bagyong Marce, ay nasa 32,000 na kabahayan ang nasira doon sa 13 na bayan sa probinsya ng Cagayan. At sa ngayon nga ay may mga bahay pa rin talaga na hindi agad na iayos dahil parang 2 araw lang na gumanda yung panahon. Kaya karamihan doon sa mga residenteng nasiraan ng bahay ay nasa mga evacuation center o di kaya ay nasa kani-kanilang mga kaanak. Ayon sa provincial government, tuloy-tuloy naman yung suporta, especially yung food packs na ipinamimigay sa mga residenteng apektado para matiyak din na sila ay nakakakain ng maayos at maayos din yung kanilang sitwasyon sa mga evacuation center. Connie. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Samantala dito po sa Metro Manila, naghahanda na rin ang ilang residente sa ilang bahaing lugar sa Baseco sa Maynila. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ang pamilya Pinka, 3 dekada na raw naninirahan sa Block 1 Gasangan, Barangay 641 sa Baseco, Maynila. Sa tuwing may bagyo, sa evacuation center daw ang bagsak nila. Ang kalsada kasi kung saan nakatirik ang kanilang bahay at negosyong sari-sari store, lagi raw inaabot ng baha na hanggang bewang. Inaabot yung silong namin, tinataas namin yung dapat mabasa para di mabasa. Yung bigas po namin, naabutan ng tubig dagat. Kaya na lugi kami. Ako po lumilikas doon sa kapatid ko. Natitira dito yung asawa ko. Kasi baka pag nakawan kami, yung pinaghirapan namin, wala na maiwan pagdating namin. Kagabi, mabilis lang ang naranasang ulan, pero hanggang ngayon, hindi pa tuluyang humuhupa ang baha na gutter deep. Kaya si Tatay Thelmo nakasuot na ng kanyang bota. Mabilis bumaha. Gawa ng walang matakbo ng masyado ng tubig. Gawa ako lang dito may kanal na gumagana. Nakabuta ko, gawa nag-iingat din ako sa tubig baha. Kasi mahirap na yung hindi ka rin mag-iingat. Alam mo naman yung panahon na nauson lipto. Nakahanda naman daw ang Baseco para sa anumang emergency ngayong may bagyo. Nakaready na po ang ating emergency equipment at ating rescue boat para sa ngayong bagyo na signal number 1 po ang ating Manila. Yung mga evacuation po center po natin is nakahanda na para sa mga taong lilikas po ngayon. Kami rin po nakahanda na po kami para mag-igot ng 24/7 sa lahat sa aming lugar. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang lalaki sa Cavite na nagbantang ikakalat online ang mga masiselang larawan at video ng isang menor de edad. Sa Benguet naman, patay ang isang driver matapos na sumalpok sa isang sari-sari store ang minamaneho niyang fuel tanker. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente sa La Trinidad, Benguet kahapon ng madaling araw. Ang sunog nagsimula matapos sumalpok ang isang fuel tanker sa sari-sari store at auto repair shop doon. Ayon sa mga otoridad, nasa 40,000 liters ng diesel ang karga ng tanker.
5 bahay at 11 sasakyan ang nadamay. Nakarinig po ako ng malalakas na pagsabog na akala ko po may nagpapaputok lang ng fireworks. Dumaroy po yung gas doon sa kalsada kaya sinundan po ng apoy yung gas doon po sa kalsada kaya malakas po yung apoy. Tinangkang iligtas ng mga otoridad ang driver na nasa loob pa ng fuel tanker pero bigla iyong lumiyab. During the extrication, during sa rescue po nung dun sa driver na napin down, not knowing na may biglang yun nga po, nag-spark. Patay ang driver ng truck. Nakaligtas ang pahinante nito na dinala sa ospital. Matapos ang ilang oras, naapula rin ang sunog. Mahigit 11 million pesos ang halaga ng pinsala sa tindahan at mga bahay roon. Hindi pa kasama riyan ang mga sasakyan. Halos 30 tao ang naapektuhan ng sunog. Iniimbestigahan pa ang insidente. Sa Reyna Mercedes Isabela, 3 ang sugatan matapos masalpok ng isang kotse ang isang motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, pagewang-gewang ang takbo ng kotseng tumama sa motorsiklo bago tumama sa pader ng barangay hall. Dinala sa ospital ang rider na nagdamo ng matinding sugat sa katawan. Minor injuries naman ang tinamo ng kanyang angkas. Nagtamo rin ng sugat sa mukha ang driver ng kotse na nasa kustodiya na ng pulisya. Kwento niya sa pulisya, pinilit niyang mag-overtake sa mga malaking sasakyan ngunit hindi na niya makontrol ang manibela. Sakay niya raw noon ang kanyang tatay para sana dalhin sa ospital dahil sa hypertension. Maayos na ang lagay ng kanyang tatay. Arestado sa Imus, Cavite ang isang lalaking nagbantang ipakakalat umano ang mga malalaswang larawan at video ng isang babaeng 17 taong gulang kung hindi makikipagtalik sa kanya. Ayon sa mga otoridad, nakilala ang biktima ang suspect sa isang online dating app. Sa kanilang meet-up noon, nag-record ang suspect ng mga material na kalaunay. Ginamit niya pang blackmail umano sa biktima. Kasunod ng banta, nagsumbong ang biktima at kanyang mga magulang sa mga otoridad. Naaresto ang suspect sa ikinasang entrapment operation. Mahaharap siya sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado naman ang 3 lalaki dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Dinalupihan, Bataan. Nakuha mula sa kanila ang 600 gramo ng umano'y shabu na may halagang mahigit sa 4 na milyong piso. Maharap ang mga suspects sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Patay ang isang babae matapos barilin sa loob ng kanilang bahay sa Malate, Maynila. Utang ang isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez. Tinirikan na lang ng kandila ang 2 palapag na bahay na ito sa Arellano Street, Barangay 732, Malate, Maynila. Matapos ang pamamaril sa 37 taong gulang na babae mag-aalas 10 kagabi. Bago ang pamamaril, nakita pa sa CCTV ang isa sa gunmen na naglalakad papunta sa bahay ng biktima. Pagdating doon, isa sa kanila ang naging lookout. Nagpaputok din umano siya ng 2 beses sa kalsada ayon sa mga otoridad. Kasabay niyan ang pamamaril ng kanyang kasama sa biktima. Nagkabutas-butas ang screen door ng bahay ng biktima dahil sa mga tama ng bala. Dinungaw lang po siya at binaril po siya ron. Based po doon sa report ng ospital ay nasa 4 na tama daw po ng bala sa ulo. Ang inabot na isa ng residente po namin. Dead on the spot ang biktima. Matapos ang krimen, nakita pa ang mga salari na kumaripas ng takbo papalayo sa pinangyarihan ng insidente at nanutok pa raw ng baril sa barangay Kagawad. Nakatambay ako dito sa isang kanto ng barangay namin at nakarinig nga po ako ng 8 gunshots. Dali-dali akong tumakbo papunta rito at nakasalubong ko pa nga po yung 2 gunmen at yung isa nga po sa mga gunmen tinutukan pa ako ng baril at sinigawan ako ng tabi. Buti na lamang hindi ako binaril. At yung isa po siguro mga nasa 5'11", yung isa naman po sa mga nasa 5'7". Ayon sa kaanak ng biktima, nasaksihan daw mismo ng 11 taong gulang na anak ng babae ang nangyaring pamamaril. Iyak lang daw po ng iyak yung pamangkin ko. Nakita po ni Kagawad Coco na pagpasok niya nakatayo doon sa kama yung pamangkin ko na umiiyak. May bumaril sa nanay niya, kitang-kita niya. Dati raw tumakbo bilang kagawad noong 2022 ang biktima. Dati rin siyang online seller at BPO worker ayon sa barangay. Tingin ng kanyang kaanak, malaking utang ng biktima ang posibleng ugat ng krimen. Ang utang nababayaran. Ang buhay, isa lang yan Tsaka yung pamangkin ko bata pa.
para mawala ng ina. Sana naman hindi ganun yung ginawa. Napaka-brutal. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at manhunt operation sa mga salarin. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga kapusong motorista natin dyan, naku, handa na po ang ating budget dahil may malakihang taas presyo po ang ilang produktong petrolyo simula bukas. Sa anunsyo ng Sea Oil at Shell, 2 pesos and 10 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel. 1 peso and 50 centavos naman para sa gasolina, habang 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Wala pang anunsyo ang iba pang oil companies. Hindi pa man tapos ang pananalasa ng bagyong Nika, may dalawang iba pang bagyo ang binabantayan sa Pacific Ocean. Una, ang tropical depression na huling namataan 1,515 kilometers silangan ng Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Umaga bukas, posibleng nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ang nasabing tropical depression. Papangalanan niya ng bagyong Ophel na posibleng maglandfall sa may northern o kaya'y central Luzon sa darating na gabi ng Huwebes o umaga ng Biyernes. Hindi rin po inaalis ang posibilidad na pumasok sa PAR ang tropical storm na may international name na Manyi. Huling namataan yan, mahigit 3,000 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Kung papasok man po sa PAR, tatawagin ang nasabing tropical storm sa local name na Pepito. Nagbuga ng hanggang 800 metrong taas na volcanic plume ang Bulkang Kanlaon. Nakunan pa ng video ng PHIVOLCS ang makapal na usok na may kasamang abo na ibinuga ng bulkan kahapon ng umaga. Patimog silangan ang direksyon ng usok kaya posible ang ashfall sa bandang Kanlaon Negros Oriental. Nagbuga rin ng mahigit 3,000 tonelada ng asupre ang bulkan sa nakalipas na 24 oras. May naitala ring 25 pagyanig sa bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Posibleng itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon kung titindi pa ang mga aktibidad nito. Patay sa pamamaril ang isang e-bike driver sa Silay Negros Occidental. Galing daw sa paghatid sa kanyang anak ang biktima ng barilin ng riding in tandem. Kasama ng biktima ang kanyang asawa na hindi naman tinarget ng mga salarin. May persons of interest na ang pulisya matapos makunan ng CCTV ang riding in tandem. Aalamin kung sino ang may-ari ng motorsiklo. Sa mga kapusong naghahanda na ng kanilang budget para sa Noche Buena, bahagyang nagtaas presyo ang ilan sa mga yan. Kabilang sa mga nagmahal sa monitoring ng Philippine Statistics Authority mula September hanggang October ang sweet ham, fruit cocktail, processed cheese, mayonnaise at spaghetti sauce. Kumpara yan sa PSA data noong October 2023. Inaasahang magkakaroon pa ng adjustment sa presyo habang papalapit ang Pasko. Inaasahan namang maglalabas ng Noche Buena Price Guide ang Department of Trade and Industry para maging gabay ng mga mamimili. Kung kasama po kayo sa mga biglang nawala ng pera sa e-wallet, payo po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na magsumbong sa kanilang hotline. Sabi naman ng GCash na ibalik na sa mga apektadong user ang kanilang pera. Ang paliwanag nila sa nangyari sa balitang hatid ni Jonathan Andal. GCash, baka naman may magawa kayo na simut po yung pera namin. Matapos ireklamo ang pagkawala ng pera sa GCash, sinabi ng kapuso actress comedian na si Pokwang na naibalik na sa kanya ang 85,000 pesos na nalimas sa kanyang GCash account. Nabalik na rin ang nawalang 10,000 pesos ni Princess, pero si Rolando na nawalan ng 90,000 pesos, 86,000 pesos pa lang daw ang naibabalik. Kulang pa umano ng 4,000 pesos. Sabi ng GCash na kumpleto na nila ang wallet adjustment o pagbalik ng nawalang pera sa mga apektadong user nila. Tiniyak nilang ligtas ang accounts ng kanilang customers at prioridad nila ang account security. Pagbubutihin pa raw nila ang kanilang sistema para maiwasang maulit ang insidente. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa mga otoridad para imbestigahan ang insidente.
Ang paliwanag ng GCash, nagkaroon ng errors sa isinagawa nilang system reconciliation process. Sabi naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, hawak na nila ang mga numerong pinadalhan ng mga nawalang pera at inaalam na kung kanino nakarehistro. Yung mga numero na iparating sa amin, karamihan ay offline. Ang inaantay namin ay confirmation from the telco na yung numbers na yun ay active at merong registered name. Nakikipag-ugnayan din daw ang CICC sa National Telecommunications Commission kung paano matutulungan ang mga biktima. Hinimok din ng CICC ang publiko na magsumbong sa hotline ng Interagency Response Center na 1326. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, ikwinento ng isang mangingisda na taga-Palawan po ang dinanas nilang harassment sa China Coast Guard sa May Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Arnel Lepalam, kasama po niya ang iba pang mangingisda nang harangin sila ng CCG noong pong October 12. Sa kuha niyang video, 2 speedboat ng CCG ang dumikit sa kanilang bangka at ilang beses daw silang binangga. Bago pa man raw yan, sinilaw at sinahan sila ng mga CCG vessel na nakabantay sa di kalayuan. 15 barko raw ng China ang humarang sa kanila roon. Dahil daw sa takot, umatras na lamang ang kanilang grupo. Apila ni Arnel, sana makapangisda sila ng malaya sa Sabina Shoal na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng AFP Western Command na nagbabantay sa West Philippine Sea kaugnay ng insidente. Itinanggi ng ni-raid na Business Process Outsourcing o BPO company sa Bagak, Bataan na isa silang pogo at nagpapatakbo umano ng mga scam. Git ng Central 1 Bataan, hindi totoo ang aligasyon ng nirelieve na Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson na si Winston Casio na sangkot sila sa labor trafficking, online scams at illegal online gambling. Ayon sa abogado ng Central 1 Bataan, magsasampa ngayong araw ng reklamong slander by deed ang empleyadong sinampal ni Casio sa gitna ng raid noong October 31st. Posible rin siyang magreklamo ng physical injury laban sa isa pang tauhan ng PAOK na sinuntok din daw siya. Maghahain naman bukas ng mosyon na ang BPO sa Bulacan Regional Trial Court para ipawalang bisa ang search warrant na batayan ng PAOK para ipatupad ang raid. Sinisika pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng PAOK kaugnay sa mga isasampang reklamo. Si Casio naman, dati nang humingi ng tawad para sa pananampal niya. Nagawa lamang daw niya ang pananampal matapos bastusin ng tauhan ng BPO ang isang taga-PAOK. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang empleyado ng Dasmariñas City Hall sa Cavite matapos mahulihan ng iligal na droga. Naaresto ang sospek matapos magsagawa ng bypass operation ng mga pulis sa barangay Salitran 2. Nasabad sa kanyang 10 gramo ng hinihinalang shabu, buy-bust money at isang cellphone. Umamin ang sospek sa pagbebenta ng shabu. Kwento niya nasa 6 na buwan niya ng sideline ang pagbebenta ng droga at lingguhan siya kung kumuha ng supply mula sa isang source. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Certified romantic at sentimentals talaga ang mga Pinoy. Kaya maging ang Christmas decorations na mahigit dekada na ang tanda, ginagamit pa rin daw ng ilan sa atin. Balitang hatid ni Nico Wahe. Ang lakas makasenti ng Christmas song na yan, ano? Napapa-throwback tuloy sa mga alaala ng Pasko. Sobrang sayaw pag ganun, pag tuwing Pasko. Nakakain ko yung paborito kong pagkain, luto ng nanay ko. Susurpresahin ka na ng mga magulang. Magkakasama sa isang lamesa, na magkakain lang tayo. Si Teacher Paulo sa sobrang pagkasenti, karamihan sa Christmas decors niya since 2008 pa. At tuwing nilalabas ang mga ito, nananariwa ang mga hindi niya malilimutang alaala bilang guro. Yung sentimental value at saka yung happiness na nakukuha nakukuha ng mga bata, parang naibabalik ng mga decorations na to. Kahit sa kanyang family home, ginagamit pa rin ang mga palamuti noong bata pa siya. Sineset up pa rin namin
Kasi para manariwa yung saya. Kasi yun lang, yung Kapaskuhan ang magbabalik sa amin ng mga magagandang alaala kasama ng nanay namin. Ayon sa isang sociologist, pwede raw tawaging ritual ang ganitong pag-uugali ng mga Pinoy na isa raw sa mga lahi na napaka-romantiko at sentimental. Dahil ginawa siya last year, gagawin uli this year sa same time ginagawa, same occasion, tapos the same objects ang ginagamit. Isa yon, nakadahilanan. So may attachment talaga doon sa mga bagay na yon. Bukod sa alaalang kaakibat ng bawat dekorasyon, tipid din ito dahil hindi na kailangan bumili palagi ng bago. Pero ano pa man ang dahilan, ang sigurado, nasa puso talaga ng mga Pinoy ang diwa ng Pasko. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-ikot ang ilang opisyal ng Department of Agriculture sa ilang palengke para tingnan ang presyuhan ng bigas doon. Magkano na nga ba yan? May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, good news sa mga mamimili dahil simula ngayong araw ay mas marami ng mga retailers ang nagbebenta ng bigas sa halagang 42 pesos kada kilo. Kasunod ito naging kasunduan sa pagitan ng Department of Agriculture at ng mga market association sa Metro Manila. Nalilimitahan na lamang sa 3 hanggang 5 pesos kada kilo ang kanilang kita o patong sa bawat kilo ng regular at well-milled na bigas. Sa pag-ikot nga ngayong araw ng DA sa ilang pamilihan gaya ng Murphy Market sa Cubao at Mega Q-Mart dito sa Quezon City ay halos lahat ng mga tindahan ay may binebenta ng 42 hanggang 45 pesos na bigas. Pero kadalasan na sinasabi ng mga retailers, napakaliit na lang ng kanilang kinikita dahil mataas pa rin ang puhunan sa bigas. Ang ibang araw, lugi na dahil may iba pa silang gastos tulad ng bayad sa pwesto at plastic. Kaya naman nakikipag-ugnayan na ang DA sa mga supplier na maaari makapagbenta sa mga retailers ng bigas sa halagang 37 hanggang 38 pesos kada kilo. Pakinggan natin ang bahagi ng ating mga naging panayam. Sa totoo lang po, wala po kami kinikita masyado. Diyan konting tubo lang po talaga. Sa amin ho kasi, pagka mababa na, ang patong namin konti lang eh. Dito lang kami bumabawi sa matataas. Kasi kailangan, meron kami mababa kahit konti lang ang tubo. Mas maganda yung may nakikita yung tao. May mga supplier po tayong kinakausap ngayon na pwede po natin makuha yun nga 37 to 38. Tapos pwede po nilang maipasa ng kung yung margin nga po is 3 to 5 pesos. So nasa 41 to 43. Connie, dito sa Kamuning Market ay halos lahat naman din ng mga retailers ng bigas ay nakakapagbenta na ng regular at well-milled rice sa halagang 42 pesos hanggang 45 pesos kada kilo. Kumpara sa mga special rice nga lang, Connie, ay mas marami mga broken na mga grains o butil. Etong binibenta sa halagang 42 to 45 pesos pero maputi naman ito at wala ring amoy. Connie? Yes, Bernadette, may parusa ba sa mga hindi susunod sa 3 to 5 pesos per kilo na limitasyon sa tubo sa bigas? Connie, ayon sa Department of Agriculture ay magiging bahagi raw ng kanilang pagtutok, ng kanilang enforcement and inspectorate division, yung pagtitingin kung merong mga nananamantala at maaari silang mahuli o padalan din ng notice of violation at pagpapaliwanagin at kung hindi sila makapagbigay ng sapat na rason kung bakit mas mataas sa 3 to 5 pesos ang kanilang ipinapataw o ang kanilang idinadagdag doon sa presyo ng bigas ay maaari silang papanugutin sa kasong profiteering. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Pinatibay pa ang sama-samang pagbabantay para sa eleksyon 2025. Live nakuha po yan sa ceremonial signing ng pagsasanib puwersa ng GMA Network, Commission on Elections at election partners mula sa iba't ibang sektor para sa paghahatid ng pinakamalawak, pinakakomprehensibo at pinakamapagkakatiwalaang coverage ng 2025 midterm elections. Kasunod yan ang nauna ng panata ng GMA, COMELEC at halos 60 partners para labanan ng fake news na itinuturing na malaking banta sa demokrasya.
Update na po tayo sa 3 bagyo na binabantayan sa loob ng labas po ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Miss Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Miss Veronica, paano po makakaapekto sa bilis at taglay na lakas ng bagyong Nika ang paglandfall nito sa Dilasag, Aurora? Opo, dahil nga may kabilisan itong sinika, posibleng mabilis din itong mag-e-emerge sa karagatan west ng Philippines. Although kahit mabilis ito, mararamdaman pa nga rin yung mga malalakas na mga pag-ulan, especially Northern Luzon at parts din ng Central Luzon area. Pati na rin yung mga malalakas na hangin, mararamdaman pa rin natin yan kahit mabilis. Kaya parati pa rin tayo mag-antabay sa update ng Pag-asa. Opo, at syempre bukod po sa Dilasag, Aurora, sa ang mga lugar pa ho ba kaya posibleng maramdaman yung direktang epekto po ng bagyong Nika? Opo, maliban nga sa may Aurora area, meron nga din tayong nakataas na mga signal. Pinakamataas na itaas natin na tropical cyclone wind signal ay signal number 4. So mostly yung nakaranas ng mga signal number 4 sa may northernmost portion ng Aurora, central at southern portion ng Isabela sa may Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central at southern portion ng Abra, northern at central portion ng Ilocos Sur. Samantalang signal number 3 sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, sa may southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 2 sa northwestern portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, the rest of Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija. At signal number 1 naman sa Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Pangasinan, the rest of Aurora, the rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, the northern at central portion ng Zambales, Metro Manila, Rizal, eastern portion ng Laguna, north at eastern portion ng Quezon, kabilang na nga ang Polillo Islands. Maliban nga sa signal, meron din tayong nilabas na weather advisory kung saan asahan nga natin ngayong araw yung intense to torrential rain. So kapag may intense to torrential rains, asahan natin yung widespread incident nga ng severe flooding at landslide. So expected yon sa areas ng Aurora, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Heavy to intense rains, so 100 to 200 millimeters of rain sa may Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Potential impacts, numerous flooding events likely yan, lalo na sa mga areas na urbanized, low-lying, or near rivers. Landslide likely in moderate to highly susceptible na mga areas at moderate to heavy rains sa Quezon, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Bukas naman, bahagyang kukonte yung mga areas na meron tayong weather advisory. So heavy to intense rains sa may Ilocos Norte at moderate to heavy rains naman sa Ilocos Sur, Apayao at Ab. Pero Miss Veronica, hindi lang po 2 kundi 3 ang sama ng panahon ang ating pong binabantayan. Normal po ba itong ganitong weather system or phenomenon? Opo, so sa ngayon, wala pa tayo sa La Nina, pero kagaya nga nang nabanggit ng mga nakaraan ay halos La Nina-like na yung nangyayari. So kapag may mga ganun na pangyayari, posible na yung dumadami nga yung numero ng mga bagyo na pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility po. Alright, marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat po. Mga mare at pare, 2 days na lang bago ang nationwide showing ng Hello Love Again. Ramdam ang suporta ng fans ng cast ng Naki-Hello Again sa mall tours nitong weekend. Hiyawan ng sumalubong kina Alden Richards at Catherine Bernardo sa Taguig kahapon. Sinuklian nila yan ng kilig performance, pati na rin ang iba pang cast ng pelikula. Present doon si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Noong Sabado naman, nilibot ni Alden at Catherine ang iba't ibang mall sa Cebu. Save the date mga mare at pare, sa Wednesday, November 13, mapapanood na
ang Hello Love Again sa mga sinihan nationwide. Mapapanood din yan sa iba't ibang bansa soon. Kung sino po ang may birthday, siya ang bida sa handaan. Ganyan usually, diba? Pero ang magpipinsan sa Chaong Quezon, iba. Oh, may nanalo na! Yan ang makulit na video ng cousins na kumanta ng birthday song pero nauwi sa pagalingan. Ang isa kasi sa kanila, bukod sa iba ang lyrics, may matching kulot pa. Kwento ng uploader, ang pinsan nilang mala songbird, ganun daw lagi ang atake sa birthday song. Hindi na raw sila na-surprise at all is well pa rin. Ang TikTok video na yan may 600,000 views na. Kaya certified trending! Kumuha po tayo ng update sa pananalasa ng bagyong Nika sa probinsya ng Isabela. May ulat on the spot si James Agustin. James? Connie, malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin yung nararanasan ngayon dito sa lalawigan ng Isabela. At nandito kami ngayon ng team ko sa bayan ng Etiague, sa mismong opisina ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Rescue. At walang tigil yung buhos ng ulan. Maging yung mga nagtatrabaho dito sa katabing peryahan ay lumikas. Tinangay na kasi ng hangin ang lona ng kanilang tinutuluyan. Yung ilang residente naman ay lumikas din dito sa covered court, nagtayo ng modular tent yung mga rescuer pero hindi rin tinaya ng ilang tents yung lakas ng hangin. Sa informasyon mula sa Etiague MDRMO, umabot sa 91 families ang iniikas ngayong umaga dito pa lamang sa bayan. Katumbas yan ng 241 individuals sa 9 na barangay. Pero maaari madagdagan pa yan, Connie, dahil kanina pa alas 8 ng umaga walang supply ng kuryente dito sa bayan na ito at hindi rin makontak yung ilang mga barangay. Kanina galing din kami doon sa bayan ng Alicia bago kami magtungo dito sa Etiague at malakas din yung buhos ng ulan at hangin doon. Yung mga nakita ko may mga yero na halos matatanggal sa lakas ng hangin at mayroon dito magilid na bahay kubo. May mga natumpang puno, tumagilid na poste ng kuryente at naputol din ng mga kawat. Halos wala na rin mga motorista na dumaraan sa National Highway. Yan muna yung latest mula rito sa Etiague sa lalawigan ng Isabela. Connie? Maraming salamat, James Agustin. Nilagdaan ngayong umaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan. Ang Create Enmienda sa National... Ivan? Yes, Connie? Yes, Ivan, ulit lamang, naputol ka. Ang sinasabi nga natin, Connie, ang Create More Act ay isang batas na nag-aamyenda sa National Internal Revenue Code na may layuning makahikayat ng global at domestic investment. Ito yung pag-roll out ng red carpet ika nga para sa mga negosyante ayon sa Pangulo. Nililikha sa Create More ang isang pinagandang tax regime at incentive framework na mas magiging inviting o mas kaaya-aya para sa mga mamumuhunan. Pinababa sa batas ang corporate income tax sa 20% mula sa dating 25%. Dinoble rin ang additional na deduction sa gastusin sa kuryente ng mga negosyo para mapababa ang cost of manufacturing. Pinalawig din ang availment ng tax incentives mula sa 17 years, ginawa itong 27 din. Ivan. Capital equipment. Ivan? Connie. Yes, medyo naputol ka lamang at yung parte lamang, yung itataas ka mo na bilang? Yung una-una, Connie, yung main points nitong batas na ito, yung pagpapababa ng corporate income tax from 25%, ginawang 20%. Okay. Tapos yung additional deductions naman sa gastusin sa kuryente para mapababa ang cost of manufacturing at yung availment ng tax incentives mula 17 years, ginawang 27 years. At may duty exemption din sa ilalim ng Create More sa donasyon sa capital equipment, mga materyales at pyesa para sa gobyerno, GOCC, sa TESDA, state universities and colleges at mga paaralan ng DepEd at SHED. Sa ilalim din ng bagong batas, Connie, hindi na rin mababago ang tax incentive sa mga negosyo kahit pa magpatupad ng work-from-home arrangement ang hanggang kalahati ng kanilang workforce. Pinasimple rin sa Create More ang VAT refund process at documentary requirements, gayon din local taxation.
Ang lahat ng ito, Connie, layong gawing top investment destination ng Pilipinas na makapagpapalago sa ekonomiya at lilikha ng dekalidad na mga trabaho para mas maraming Pilipino. Ang Create More Bill, ang principal authors ito ay sina Senador Win Gatchalian at Senador Mig Zubiri, at sa Kamara naman si Congressman Joey Salceda. Alright. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.